Palataya. Hindi po tayo aalis ngayong taon hanggat hindi natin nadadagdagan yung ating pananampalataya. Actually, ito pong mensaheng ito ay naghahatid ng kumbaga karagdagang pananampalataya para sa atin. Kung tayo ay nagkukulang, may magpupuno ng ating pananampalataya. Ngayon po basahin natin yung Marcos 9 verse 14. Pagdating ni na Jesus sa kinaroroonan ng iba pa niyang tagasunod na naiwan, nakita nila na maraming tao ang nagtitipon doon. Naroon din ang ilang tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa mga tagasunod ni Jesus. Kung mapapansin niyo po, yung verse na ito ay galing po si Jesus doon sa bundok kung saan pinakita niya yung kanyang tunay na anyo sa tatlo niyang alagad na si John, si Santiago at si Peter. Yung magkapatid na anak ni Zebedeo and then si Pedro. Nung nakita nila sa bundok, nung bumaba rin si Elias at si Moises, na nakita ni Pedro, kung paglilingkuran niya nga sana, kaso hindi naman din sila magtatagal. And then ito nga po, yung bumaba na si Jesus. Kasi kung mapapansin nyo, pagka may ginagawang mabuti ang Panginoon o may kinakausap na ang Panginoon na lingkod niya, katulad nung kay Moses, kung maalala nyo po sa Exodus, na kinausap si Moses ng Panginoon at ibinigay yung dalawang tabletang bato upang isulat yung utos para sa ating lahat sana. Kaso, nung pagbaba niya, sabi ng Panginoon, bago siya bumaba, sabi ng Panginoon, bumaba ka, sumasamba na sa ibang Diyos ang mga nasasakupan mo o yung mga Israelita. Katulad din po ito nito. Bago bumaba ang Panginoong Jesus, nakikipagtalo naman yung kanyang mga alagad o yung natitirang siyam na alagad ng Panginoong Jesus. Nakikipagtalo sa mga Pariseo, sa mga Saduceo, sa mga tagapagturo ng kautusan. Ngayon, makikita natin dito na bigla ang mga tao nang makita nila si Jesus at patakbo silang lumapit at bumati sa kanya. Kumbaga, pagdating ni Jesus, natapos yung usapin. Kasi dumating na yung teacher ng mga ng mga alagad niya. Kumbaga, hindi na natin mabubuli to, nandito na yung pinakamagaling. Kaya nabigla sila, yung mga tagapagturo ng kautusan, at yung iba naman, syempre nakita si Jesus, tumakbo papunta sa kanya. At lumapit at bumati sa kanya. And then sinasabi sa 17, may isang lalaki roon na sumagot, Guro, dinala ko po rito sa inyong ang anak kong lalaki dahil sinasaniban siya ng masamang espiritu at hindi na makapagsalita. Ngayon, may isang lalaki na nagsalita sa ating Panginoon, at yun nga, sinabi niya, dinala yung anak niya para dalhin kay Jesus dahil sinasaniban nga ito ng masamang espiritu at hindi na makapagsalita. Ito pa po yung sinabi ng lalaki na lumapit kay Jesus, kapag sinasaniban siya ng masamang espiritu, natutumba siya, bumubula ang bibig, nangangalit ang mga ngipin, at pagkatapos ay naninigas ang katawan niya. Nakikiusap ako sa mga tagasunod nyo na palayasin ang masamang espiritu pero hindi nila kaya. Yung mga natitirang tagasunod doon, yung siyam, na nakita nating nakikipagtalo doon sa mga Pharisees, ay nilapitan nitong mama na ito at sinabing, nakiusap ako sa mga tagasunod nyo na palayasin ang masamang espiritu pero hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Ngayon, kay Jesus sila lumapit. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kayong mga henerasyon ng walang pananampalataya, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin nyo dito sa akin ang bata. Sinasabihan niya po ng kayong mga henerasyon ng walang pananampalataya, yung mga tagasunod niya, yung siyam na natitira. And then, makikita po natin sa verse 20, kaya dinala nila ang bata kay Jesus, pero nang makita ng masamang espiritu si Jesus, pinangisay niya ang bata, itinumba at pinagulong-gulong sa lupa na bumubula ang bibig. Mga kapatid, sa ibang translation po, sabihin natin sa ibang libro, sa Lucas, makikita natin to ang batang may epilepsiya. Kung mapapansin nyo, pinangisay,
itinumba, pagulong-gulong at bumubula yung bibig. No? Ayun po yung mapapansin natin. Kaya sa Lucas po, sinabi ni Lucas dito, batang may epilepsiya. No? Tsaka po dito sa may Mateo. Actually, ito pong binabasa natin ay mas mahaba kaysa dun sa dalawang gospel. No? Mas mahaba siya kaysa sa Lucas at sa Mateo. Kasi sa Lucas po, mababasa natin yan, parang 6 verses lang. And then sa Mateo, 6 verses lang din. Hindi nila binigyang diin yung ating matutunghayan mamaya, yung patungkol sa pananampalataya. And then sa Marcos 9 verse 21, tinanong ni Jesus ang ama ng bata, kailan pa siya nagkaganyan? No, tandaan po natin yan, kailan pa siya nagkaganyan? Sumagot ang ama mula pa po sa pagkabata. Tandaan po natin yung mga naka-highlight dyan, marami pa po yan mamaya. And then sa Marcos 9 verse 22, madalas siyang itinutumba ng masamang espiritu sa apoy o sa tubig para patayin. Kaya maawa po kayo sa amin. Kung may magagawa po kayo, tulungan niyo po kami. Kung may magagawa po kayo, tulungan niyo po kami. Tandaan po natin yan, ha? Sinagot siya ni Jesus, bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Lahat magagawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Tandaan po natin yan, yung mga naka-highlight, mga kapatid. No? And then sumagot agad ang ama ng bata, sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. Amen po ba? Amen. Ito po yung ating magiging pinaka-main topic, yung sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. Ayun talaga yung magiging title dapat nito, yung I believe, help my unbelief. Ayun po talaga yun. Pero makikita natin dito, nang makita ni Jesus na dumarami ang mga tao paparating sa Kanya, sinuway niya ang masamang espiritu at sinabi, ikaw na espiritong nagpapapipi at nagpapabingi sa batang ito, inuutusan kitang lumabas sa Kanya at wag nang babalik sa Kanya. No, tandaan po ulit natin yan. Meron ulit tayong dyan. Meron po ulit tayong matututunan dyan. And then sa 26, ito na po yung sumigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas, naging parang patay ang bata, kaya sinabi ng karamihan, patay na siya. Pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at itinayo at tumayo ang bata. Sa 28, nang pumasok na sina Jesus sa bahay na tinutuluyan nila o doon sa upper room, sa bahay ng ama ng bata, tinanong siya ng mga tagasunod niya nang sila-sila lang. Tinanong sila nung siyam na natitira o nung kasama na rin yung tatlo, sila Peter. Bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Nagtanong na sila. Pero mapapansin natin, may kapangyarihan sila magpalayas ng masamang espiritu. And then, sinagot sila ni Jesus, ang ganong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng pananalangin. Ibig sabihin, hindi na nanalangin yung mga apostol. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng pride. Nagkaroon na sila ng tiwala sa sarili na inaakala nila na kaya na nilang palayasin yung mga ganong masamang espiritu ng sarili lang nila, nang hindi na nananalangin. Kumbaga, sa ibang translation pa, ang sinabi dito, ang ganoong uri na masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. May kasamang fasting. Kung tayo ay mga taong gusto nating kumbaga, mas maging effective yung ating pananalangin, samahan natin ito ng fasting. Dahil ang gutom na laman ay malakas ang espiritu. Amen po ba? Ngayon po mga kapatid, ito po yung ating title, no? All things are possible for the ones who believe. Sa mga taong naniniwala. Amen po ba? Amen. Ito po ay story ng faith. Ang lahat ay posible sa mga taong naniniwala. Saan? Sa Panginoon. Sa Panginoong Jesus. Dahil kaya niya lahat. Ito po yung concept natin. Ito po ay patungkol sa pananampalataya at sa unbelief o sa
yung kakulangan ng paniniwala. Showing the disciples failure to heal the boy because of their lack of faith. O yung kulang nilang pananampalataya. Kaya hindi nila mapagaling yung batang sinasaniban ng masamang espiritu. Jesus teaching that prayer and fasting are essential for overcoming demonic power, and the Father's cry, I believe, help my unbelief. Revealing that even imperfect faith, o yung katulad ng kanina, yung sinabi nga natin, hindi perpektong pananampalataya, kapag dinala natin sa Panginoong Jesus, magbibigay ito ng karampatang pagpapagaling o yung transformation. No? Ine-emphasize dito na ang lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon. Not through human effort, but through God's sovereign power. Amen po ba? Amen. Ngayon po, ito po yung ating mga katuruan. Intro pa lang po yung kanina. Mahaba-haba pa po ito. May 39 chapters. Hindi, joke. Yung teachings po natin dito, ay yung una, yung lack of faith. Sino po yung may mga lack of faith doon? Yung mga apostol ni Jesus o yung mga tagasunod. No? Makikita po natin dito na ang mga apostol ay kasama ni Jesus, nakikita nila si Jesus, nakikipag-fellowship sila sa ating Panginoong Jesus, kumakain, nakikipagkwentuhan, natutulog, sabay-sabay sa loob ng 3 taon. Pero bakit kulang yung pananampalataya nila? Diba? Tayo pa kayang mga hindi nakakita sa ating Panginoon. Yung pananampalataya ba natin, masasabi natin puro? O sabihin natin hindi nagkukulang? Sino po hindi nagkukulang ng pananampalataya dito? Wala. Lahat tayo bumagsak doon. Dahil ang totoo, lahat tayo, pag may oras na dumating na problema, bumibigay tayo, humihina ang ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Lalo't ang mga bagay na hiniling natin, ang binibigay sa atin yung ayaw natin. O yung sa tingin natin, hindi naman ayon sa kalooban ko. Diba? Humihina yung pananampalataya natin. And then sa pangalawang puntos po natin, yung I believe, help my unbelief. No, ito po yung tatay. No, yung dito po sa point number 2 natin, ikikwento po natin yung sa tatay. The father of child is believing that Jesus can heal the son, but still there's a little faith. May maliit pa rin pananampalataya. The good thing here, the father of the child is honest that he is lacking of faith. Honest naman yung tatay, nakulang siya sa pananampalataya. Lord, kulang mo sa pananampalataya. Dagdagan mo yung pananampalataya ko. Honest siya. Hindi katulad ng mga apostol na hindi man lang umamin, nagkaroon ng sariling pride sa sarili. Kaya ginagamot nila yung bata at pinapalayas nila yung masamang espiritu, pero di nila papalayas dahil nangunguna na yung puso nila. May pride na, meron ng pagtitiwala sa sarili, at baka nga Diyos na nila yung sarili nila. Amen po ba? Pero itong tatay na ito ay, kumbaga binigay niya yung tiwala niya sa Panginoon, Lord, kulang yung pananampalataya ko, dagdagan mo naman. Ngayon, kahit kulang, nung dinagdagan, naging perpekto yung pananampalataya niya. Amen po ba? Amen. And then, sa pangatlo nating puntos, ito po ay, kumbaga, lahat ng ating hihingin sa Panginoon ay posible. Pero, but in return, we must believe that He can. Hindi tayo pwedeng sabihin natin na, Lord, gawin niyo nga po ito para sa akin. Pero, hindi ka naman nagtitiwala ng buong puso. Sa tingin nyo, mga kapatid, kung halimbawa may engineer kang pinagawa doon, pero wala ka naman tiwala, ipapagawa nyo ba yun? Kumbaga, parang ghost project na naman ito. Parang ganun, di ba? Kumbaga, yung pagtitiwala natin, dapat ibigay natin ng buo sa Panginoon na magagawa niya yun. Dahil sa Kanya galing ang lahat. No? Kumbaga po mga kapatid, ex nihilo, Greek word, pero ang ibig sabihin, can create something from nothing. Ex nihilo. No? Kumbaga, bakit hindi tayo magtitiwala sa Panginoon na kayang magsalita lang and then nagagawa na niya lahat ng bagay at nagiging posible ang lahat ng bagay sa isang salita niya lang? Diba? Kaya dito sa ating pangatlong puntos, ang ating
katuruan ay with God, nothing is impossible. Amen. Ito po, dadako na po tayo sa ating unang puntos. Ito po yung lack of faith. Ito nga po yung patungkol sa mga apostol. Ano po sinabi ni Eleanor Roosevelt? Ito po yung dating First Lady, no? Ni Franklin Roosevelt. If you lose money, you lose much. If you lose friend, you lose more. If you lose faith, you lose all. Mawala ka ng pera, nawala ka ng, sabihin natin, may halaga, pero pag nawala ka ng kaibigan, mas nawalan ka ng mas marami. Pero pag nawalan ka ng pananampalataya, naiwala mo na lahat. Amen po ba? Ngayon, laging sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa mga apostol, "O you of little faith," mga walang pananampalataya, mga mababaw ang pananampalataya. O yung sinasabi niya kanina na, kayo mga henerasyon ng walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Sinabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol niya. Pero kung mapapansin natin, yun nga, lagi niyang kasama. Siya, nakikita pa nila yon, yung Panginoong Hesus natin, pero tayo hindi natin nakikita. Kung sila na nakakapiling ng Panginoon ay nauubusan ng pananampalataya, tayo pa kaya? Pwede po makahingi ng amen dyan, mga kapatid. Amen. Tayo ay nawawalan din ng pananampalataya. Kaya makikita natin, sinasabi dito sa Matthew 6 verse 30, yung sinabi ng Panginoon dun sa Sermon of the Mount, kasama to, kung tayo ba ay nag-aalala sa ating mga isusuot. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang mga damo sa parang ay may damit na napakaganda o yung bulaklak na napakaganda na kinabukasan ay matutuyo at malalanta rin naman. Kayo pa kayong mga tao na mas higit kaysa sa damo ang hindi ko bihisan. Amen po ba? Patungkol po yun sa pananampalataya. And then sa Matthew 8 verse 26, yung natutulog si Jesus nung may bagyo, natutulog siya samantalang yung mga alagad niya ay nararagandang na o sabihin natin natataranta na. Dahil ang lakas ng bagyo, lakas ng alon, sumasalpok sa kanilang bangka. And then si Jesus natutulog lang. Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po kami, ang lakas ng bagyo. Sabi ng Panginoong Hesus, kayong mga mahihina ang pananampalataya. Pinatigil niya yung bagyo, pinakalma niya yung dagat. No? Ayun po yung pangalawa. And then, sa pangatlo, yung si Peter o si Pedro ay nung naglakad sa tubig, tapos bigla siyang nahulog. Bakit? Nag-alala siya. Nagkaroon siya ng agam-agam sa puso niya na hindi niya kayang maglakad. Nalaglag siya and then hinila siya ni Jesus. Sinabi niya, "Oh, you of little faith pa rin. Ikaw na mahina ang pananampalataya." Dahil sa hindi niya pananampalataya, nahulog siya. And then sa pang-apat natin, yung forgetting to bring bread. Ito po yung galing sila sa pagpapakain ng 5,000 tao. No? Sa Matthew 16 verse 8, nag-uusap-usap sila sa bangka, papunta sila yata ng Galilea. Papunta po sila ng Galilea. And then, sinabi ni Jesus, nag-aalangan ba kayo dahil wala kayong dalang tinapay? Nalimutan nyo na bang pinakain ko ang 5,000 tao sa ilang piraso ng tinapay? Tapos nag-aalala kayo dahil wala kayong dalang tinapay ngayon? Kayong mga mahihinang pananampalataya? No, di ba sinabi po niya yan? And then sa Matthew 17 po, eto na nga po yun. Yung panguling sinabi ni Jesus na kayong mahihinang pananampalataya. Ayun nga po, yung sinabi nila na Panginoon, hindi po na, yung kumbaga dinala nung tatay, yung bata na sinasagiban kay Jesus, tapos sinabihan niya yung mga alagad na, kayong mga mahihina ang pananampalataya. Hanggang kailan po kayo pagtitiisan? Dali niyo sa akin ang bata. Ngayon po yung sinabi ni Jesus, no? Ito po yung magkakasunod lang na sinabi ko na sila nga nanghihina ang pananampalataya, tayo pa kaya? Kaya basahin natin sa Marcos 9 verse 18. Nakiusap ako sa mga tagasunod nyo na palayasin ang masamang espiritu pero hindi nila kaya.
Ayun po yung sinabi nung tatay ng batang sinasaniban kay Jesus. Kaya ang sinabi ni Jesus, ayun nga po, kayong mga henerasyon ng walang pananampalataya. Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dalhin nyo rito ang bata. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, ito po mga kapatid, kung maalala nyo kanina, kung akala natin na ang mga apostol ay walang kapangyarihang magpalayas ng demonyo, meron po mga kapatid. Ito po sinasabi sa Marcos 6 verse 7, tinawag niya ang 12 apostol at sinugo sila ng dalawa-dalawa. Binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Pinalayas nila ang maraming masamang espiritu at maraming may sakit at pinahiran nila ng langis at pinagaling. Paano nangyari yun na hindi nila napalayas yung kaisa-isang demonyong yun? Samantalang may kapangyarihan sila, sinabi nga po kanina sa 6 verse 12, na binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo o ng masasamang espiritu. Bakit hindi nila nagawa yun? Kaya sinasabi ni Jesus, no, ito pa rin po yun doon sa may tinapay, hindi pa ba kayo nakakaunawa? Hindi ba ninyo naiintindihan? Matigas pa rin ba ang mga puso nyo? Sinasabi ni Jesus sa mga apostol. Ngayon po natin sabihin na ang Panginoon ay hindi masakit magsalita. Amen po ba? Isipin nyo, ito yung mga lagi niyang kasama pero lagi niya nire-review. Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Masakit yan, di ba? Hindi ba ninyo ito naiintindihan? Masakit din po yung salitang yun. Matigas pa rin ba ang mga puso ninyo? Masakit pa rin salita yun. Pero ginagawa ng ating Panginoon ito para madurog yung matigas na puso, para makalog yung utak na hindi makaintindi, at para magkaroon tayo ng pangunawa. No? Sinasabi ni Jesus ito sa mga alagad niya. Ito pa po ang sinabi niya, may mga mata kayo pero hindi kayo makakita. May mga tainga kayo pero hindi kayo nakakarinig. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus dito, may mata kayo, ginawa ko yung lahat ng himala, hindi nyo ba nakita yon na kaya kong gawin? May mga narinig kayong usapan namin ng mga Pariseyo, nanalo ko sa lahat ng argumento. Pinatunayan kong ako ang anak ng Diyos. Hindi nyo ba narinig? Amen po ba? Ayun yung ibig sabihin ng ating Panginoon dyan. Ito po yung nakalimutan nila magdala ng tinapay. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus dito, nakalimutan nyo na bang nanghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 katao? Ilang basket ang natira, sumagot sila 12 po. No? Kumbaga makikita natin, idinidiin ng Panginoong Jesus na yung mga apostol niya na lagi niyang kasama ay parang mga bulag, parang mga bingi. Dahil nakita nilang himala, narinig nila ang katotohanan, pero hindi pa rin sila nagtitiwala. Kulang pa rin sa pananampalataya. Tayong mga tao kayang hindi nakita ang Panginoong Jesus. Hello po. Hello. Tayo kayong mga taong hindi natin mismo nakita ang Panginoong Jesus o hindi natin siya nakapiling. Di ba? May lack of faith pa rin tayo. No? And then makikita po natin sa Marcos 9 verse 28, nung patapos na yung istorya at nag-usap-usap na sila doon sa tinutuluyan ng ama ng bata, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Ngayon, nagkaroon na sila ng humble heart, lumapit sila sa Panginoon, bakit hindi po namin mapalayas, Panginoon? Then sinabi ng Panginoong Jesus, ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng pananalangin at sa ibang transcript po at pag-aayuno. No? Ibig sabihin, ilagay mo ulit yung tiwala mo sa akin para bigyan ulit kita ng kapangyarihang makapagpalayas ng demonyo, hindi lang sa sarili mong lakas. Amen po ba? And then dako na po tayo sa pangalawang puntos. Parang seryoso po ang lahat. Seryoso naman po talaga. I believe, help my unbelief. No. Ito po yung patungkol naman dun sa ama ng bata na meron siyang paniniwala. Pero konti lang.
Kaya sabi niya, Panginoon, dagdagan niyo pa ang pananampalataya ko. Kaya sinabi po ni Frederick Buechner, Lord, I believe, help my unbelief is the best of any us can do really. But thank God it is enough. Baga, ito yung pinaka-the best nating gawin sa ating buhay. Yung I believe, help my unbelief. Naniniwala ako, Panginoon, pero kulang pa. Pinaka-the best nating gawin. At tayo magpasalamat na kahit yun lang yung kaya nating gawin, sapat na. Amen po ba? Amen. Ngayon, dako po tayo sa Marcos 9 verse 17. May isang lalaki roon at sumagot, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang anak ko lalaki at sinasaniban siya ng masamang espiritu at hindi na makapagsalita. Ito nga po yung tatay ng lalaki. Tapos, ayun nga po, yung nangyari kanina, yung nakiusap siya sa mga taga-sunod, and then, hindi po mapalayas ng mga apostol. Kaya sinabi ni Jesus, dalhin sa kanya ang bata, kaya dinala ang bata kay Jesus, at tinanong siya ni Jesus. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata, kailan pa siya nagkakaganyan? Sumagot ang ama, mula pa po ng pagkabata. Bakit kaya nagtanong si Jesus ng ganito, mga kapatid? Ibig sabihin ba hindi niya alam? Ibig sabihin hindi niya alam yung nangyayari? Alam. Alam niya. Pero ano yung ine-emphasize ni Jesus dito? Mga kapatid, tingnan niyo po maigi yung konteksto. Kailan pa siya nagkakaganyan? Tinanong niya yung ama ng bata dahil inaalam niya kung gaano yung hirap ng ama dun sa bata. Isipin nyo, nung bata pa lamang siya, mga kapatid, ay gusto ni Jesus na ma-express nung ama yung lahat ng pinagdaanan niya sa bata. Kasi sinagot niya mula pa po sa pagkabata. Madalas siyang itinutumba ng masamang espiritu sa apoy at tubig para patayin. Ibig sabihin, nandun siya para iligtas yung anak niya. Amen po ba? Siyempre, kada itutumba ng masamang espiritu, papunta sa tubig para lunurin. Ikaw na ama, iaawon mo yun. O kaya pupunta siya sa apoy, pipigilan mo yun. Ngayon, ayun yung gustong ipahiwatig ng Panginoong Yesus. Sabihin mo lahat ng hinanakit mo sa akin. Amen po ba? Ilabas mo. Sabihin mo sa akin kung ano yung naging sitwasyon mo. Amen po ba? Amen. Ngayon, eto naman ang sinabi ng ama, kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami. Doon lang siya medyo, hindi pala medyo, nagkamali talaga siya. Kasi wala nga siyang pagtitiwala. Kung may magagawa po kayo, tulungan niyo po kami. Kaya sinabi ni Jesus, parang sinabi ni Jesus, namaasar ka ba? Bakit mo sinasabing kung may magagawa ako? Di ba? Bakit mo masasabing may magagawa ba ako? Eh ako nga lumikha sa inyong lahat. Amen po ba? Amen. Kumbaga, sinasabi ni Jesus to na, ano ba naman yan? Ako pa ba yung tatanungin mo kung may magagawa ako? Hindi mo talaga kilala yung kausap mo. Ako ang lumikha sa lahat ng nandito. At lahat ng nandiyan ay nilikha para sa akin. Pero hindi naman sinabi ni Jesus yun dahil hindi naman siya yung taong mapagmalaki sa atin. No? Ang sinabi niya na lang, bakit mo sinasabing may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Amen po ba? Amen. Ngayon, sumagot agad ang ama ng bata. Ito po ang pinakamagandang sagot niya. Sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. Sino po nakapanalangin na ng ganito? Umamin po tayo. Nawa maging panalangin natin to, mga kapatid. Kasi kung makikita natin, kapag tayo humihingi sa Panginoon, Lord, kulang pananampalataya ko. Dagdagan niyo pa. Magiging perfecto yung kulang mong pananampalataya. Amen po ba? Amen. No? Nang makita si Jesus ng nang makita ni Jesus na dumarami ang mga tao paparating sa kanya, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, ikaw na masamang espiritu na nagpapapipi at nagpapabingi sa batang ito, inuutusan kitang lumabas sa kanya at huwag ka nang babalik. No? Kaya nung sinabi niya yung kulang ang pananampalataya ko, Panginoon.
dinagdagan ng Panginoon yon. Kaya ngayon, pinalayas niya na yung masamang espiritu. Inutusan na ng Panginoong Jesus na lumabas na yung masamang espiritu doon sa bata. At eto pa po ang maganda doon, mga kapatid. Kung makikita natin, sa part po ng Mateo pa rin, no? Kapag ang dyablo ay umalis sa puso ng isang tao o sa tao, kapag nakita ng dyablo na yon, pagbalik niya, na yung puso ng taong yon ay malinis at wala ng laman, magsasama pa siya ng ibang masamang espiritu. Kung ikaw, halimbawa, ikaw ay tumalikod sa mga kasalanan mo, nagsisi ka, humingi kang tawad sa Panginoon, pinatawad ka ng Panginoon, ngayon yung puso mo malinis at naninirahan doon ng Panginoon. Pero once na tumalikod ka ulit sa Panginoon, aalis ang Panginoon dahil ayaw niya ng maruming puso. Amen po ba? Ngayon, kapag umalis ang Panginoon, madadatnan ng diablong umalis sa'yo na malinis yung puso mo. Babalik siya kasama pa yung ibang diablo at maninirahan sa puso nyo. No? Sa puso natin. Kung tayo ay tatalikod sa Panginoon, patapos niya tayong linisin. No? Pagkatapos niya tayong linisin, dalisayin, tapos tatalikod ulit tayo. Babalik ang masamang espiritu sa atin at tayo ay aaniban ng maraming masamang espiritu. Kaya kung mapapansin nyo, mga kapatid, yung mga taong tumalikod sa Panginoon na dating nagsisilbi, ngayon mas malala. Kung dating isang bote lang sa isang gabi, ngayon 4 na. No? Kung dating makikita yung tuwing lang sa sugalan, tuwing umaga lang, o kaya tuwing may patay lang, makikita nyo ngayon araw-araw na nasa sugalan. Dinadala pa ng pagkain. Di ba? Kumbaga makikita nyo yung mga taong galing sa pagpapatawad ng Panginoon pero tumalikod pa rin sa Panginoon, lalong sumasama. No? Pero ang maganda dito sa verse na ito, sinabi ng Panginoon, at huwag ka nang babalik sa Kanya. Sinabi ng Panginoon doon sa diablong umanig doon sa bata na huwag ka nang babalik sa Kanya. Kaya napakaganda ng istorya ng batang to. Kasi makikita natin na yung batang yon, kahit sabihin natin inaaniban ng masamang espiritu, may ibang magtatanong, sino kaya nagkasala? Yung ama niya ba o yung bata mismo? Wala pong nagkasala. Nilikha siya ng Panginoon, pinahintulutan ng Panginoon yung mga ganong bagay para mag-glorify siya. Amen. Amen. Makita po natin sa Marcos 9 verse 26. Sumigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Naging parang patay ang bata at sinabi ng karamihan, patay na siya. Tayo mga tao, moisyoso lang no? Sabihin kagad natin kahit nakahandosay pa lang. Isipin nyo ba naman inaaniban kayo ng masamang espiritu ng buong buhay nyo? Sabihin natin mga 15 years, tapos pinalabas sa inyo. Siyempre, lupay-pay ka. Ngayon, yung mga ibang tao sinabihan kagad, patay na siya. Kaya ginawa ng ating Panginoong Jesus, hinawakan siya sa kamay at itinayo at tumayo ang bata. No. Ngayon po mga kapatid, nawa yung ating pangalawang topic o yung pangalawang nating puntos ay mai-apply natin sa buhay natin yung Lord, kulang yung pananampalataya ko, dagdagan yung ba? Para maging perfecto yung pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. Dahil dadagdagan pa po natin yan dito sa pangatlong puntos na with God, nothing is impossible. No? Ito po yung nagawa kong quotation dito. There is nothing too hard for God. What you think is impossible is what He does. Walang imposible sa Diyos dahil kung ano yung imposible iniisip natin, yun mismo yung ginagawa niya. Amen po ba? No? Makikita po natin sa Hebrews 11 verse 6, hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. No? Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, nire-require ng Panginoon, hindi naman niya nire-require, pero minimum yung seed of mustard. No? Yung buto ng mustasa.
ang pinakahinihingi lang ng Panginoon na minimum. Kung gusto mo palakihan yung pananampalataya mo, amen. Pero mga kapatid, hindi natin magagawa yung kahit kapraso ng pananampalataya. Ang kailangan natin dito mga kapatid, Lord, kulang ang pananampalataya ko. Dagdagan mo pa. Amen po ba? Ngayon, sumagot si Jesus sa Mateo 17, dahil mahina ang pananampalataya ninyo. Di ba ito yung sinabi niya? Sinabi niya sa mga apostol niya. Sinasabi niya palagi yan. Yung "O you of little faith." Kaya hindi sila pinalulugdan ng Panginoon at hindi nila magawa yung mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon na magpalayas ng mga masamang espiritu at magpagaling dahil wala silang pananampalataya o maliit lang ang pananampalataya. Kaya ito po talaga yung pinakamagandang verse. Nawa po maging live verse natin to. Pero maganda po ay lagi nating maalala, no? Nung sumasampalataya ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. Mga kapatid, pasensya na kayo at paulit-ulit ako dito. Pero pinapaalala ko po sa inyo, lagi niyong alalahanin. Dahil ako lagi ko na yung inaalala simula nung nabasa ko yan. Sumasampalataya po ako, Panginoon, pero kulang pa. Dagdagan niyo po. Para maging perfecto yung pananampalataya natin. No? Sinasabi po sa Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sino po ba yung hindi natin nakikita? Ang Panginoon. Dahil siya ay itsura ng hindi nakikita. Mga kapatid, ito po isipin natin lahat para mas magtiwala tayo sa Panginoon. Ang Panginoon, katulad sa John 1:1, ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. No? Ngayon po, saan po nilikha ang buong mundo? Genesis 1. Nang likhain ng Panginoon ang mundo, sinabi niya, let there be light. Let there be. Let there be. Lahat galing sa salita. Amen po ba? Nakikita niyo po ba yung salita? Maliban na lang may subtitle. Hindi naman po ako Koreano. Di ba po sa Netflix lang may subtitle? Pero ngayon, hindi niyo po makikita. Kasi ang salita ay pinagmumulan ng hindi nakikita. Kaya yung Diyos natin ay hindi rin nakikita. Amen po ba? Pero ang salita niya o yung Bible, buhay. Nangungusap sa atin bawat isa. Amen. Kaya kailangan po natin mas magtiwala sa salita niya. Amen po ba? Amen. Ayun po yung kasiguraduhan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen po ba? And then, dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Kung mapapansin natin, si Moses, si Abraham, lahat ng nasa Old Testament, dahil sa pananampalataya nila, kinalugdan sila. Lahat sila binigyan ng pabor ng Panginoon. Lahat sila pinagpala ng Panginoon. No? Kaya anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin mga kapatid? Manampalataya tayo. No? Ito pa po. Ito po yung sinasabi ko kanina. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Di ba ba? Amen po ba? Amen. Ngayon, makikita natin, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. No? For we walk by faith, not by sight. Kaya kung Kristiyano ka, hindi ka na dapat to see is to believe. Dapat naniniwala ka kahit hindi mo nakikita ang Diyos, meron buhay. Amen po ba? Amen. At niligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tayo'y tinubos. No? Makikita natin sa Galatians 2, verse 16. Ngunit alam namin na ang tao ay tinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo.
At hindi sa pagsunod sa kautusan. No? Mahaba pa po yan. Patungkol naman po yan sa mga Hudyo. And then, ito po yung ating final verse. Sapagkat walang imposible sa Diyos. No? Balikan po natin yung ating mga katuroan kanina. Yung lack of faith, yung kulang na pananampalataya ng mga apostol, o maging tayo man, nagiging ganun din. At yung dapat nating tularan, yung ama ng bata, na naniniwala po ako pero kulang. Dagdagan niyo pa. Naging perpektong pananampalataya yon, mga kapatid. At bakit naman natin kailangan sabihin na dapat magkaroon tayo ng perpektong pananampalataya? Dahil sa pangatlong puntos natin, with God, nothing is impossible. Amen po ba? Ngayon mga kapatid, samahan niyo po ako sa pananalangin. Aming Ama sa langit, tunay nga po dakila kayo. Maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po sa inyong kapangyarihan, Panginoon, upang maiparanas sa amin na ang kakulangan ng pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Ngunit handa kang dagdagan ito. Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa aming matatapos na taon, sa paghiwalay ng taon, Panginoon. Nawa, bigyan niyo pa po kami ng mas masaganang taon, Panginoon, na binibigyan niyo po kami ng karagdagang pananampalataya sa bawat pagkukulang namin. Panginoon, kayo po ang maitaas sa lahat ng gawain. Kayo po ang mapapurihan magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen.